ang buwabanderang balita sa Pilipinas News. Bagyong Helen na panatili ang lakas at hinahatak ang hanging habagat. Matinding pag-ulan na nagpalubog sa Metro Manila at Luzon nung nakarang linggo. Posible nga bang maulit? Mga nakatira sa gilid ng estero at ilog, puwersahan na raw itataboy ng gobyerno. Mga magmamatigas, pasasabugin daw ang mga bahay. Mga residente sa Pampanga nagpanik sa maling balitang aagos ang lahar. Lolo, patay sa atake sa puso. Sa Bulacan, ilang residente ilang linggo nang nakatira sa bubungan ng binahan nilang bahay. Ilang paaralan na sinulungan ng mga biktima ng baha, ninakawan pa raw. Mungkay ng MMDA magtalaga ng centralized evacuation center. Kaso ng leptospirosis patuloy sa pagdami. Pero DOH nagbabala laban sa pag-inom ng gamot nang hindi kumukonsulta. 8 kandidato sa pagka-Chief Justice pasok sa shortlist ng JBC. Pero Justice Secretary Laila de Lima laglag sa listahan. Makulay at engranding pagtatapos ng 2012 London Olympics, silipin natin. Reunion ng 90s girl group na Spice Girls, pinalakpakan ng gusto. Balita abroad, bata sa China na trap ang ulo sa rehas ng sidewalk. Sa showbiz, 43 years old na si Jennifer Aniston, engaged na ulit. At click sa internet. Oso, napaakyat sa puno dahil sa takot sa isang pusa. Isang gabing puno ng balitaan. Ako po si Paolo Bediones. Mulang sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Hindi pa man nakakahinga ang mga binahang probinsya dahil sa hagupit ng habagat. Isang bagong bagyo nagbabanta sa Northern Luzon. Pero kahit po malayo ito sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya, posible pa rin itong magdulot ng malakas na pag-ulan. Para po sa update sa bagyong Helen, makausap natin live mula sa Pag-asa si Franz Noguera. Franz, good evening. Good evening, Paolo, Cherry. Yes, Paolo, Cherry, makikita nyo rito sa satellite image ng Pag-asa, malawak ang sakop ng bagyong Helen. Yung kanyang galamay o yung rain bands ay umabot na mula Apari, Northern Palawan, pati na rin dito sa Bicol region. At yan, sa mga oras na ito ay bahagya na rin nakakaapekto sa hanging habagat, humihila na yan. At kung tinatanong nyo nga kung anong mga lugar yung posibleng maapektuhan ito, yan yung mga probinsya sa northern at eastern section ng Luzon, tulad na lamang ng probinsya ng Batanes, Calayan, Babuyan Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quirino, Quezon at Bicol Region. At dahil nga papalakasin nito ang hanging habagat, apektado rin ng pag-ulan ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Laguna, Metro Manila, Batangas, Cavite, Mindoro hanggang Panay Island. Paolo, Cherry. So, Franz, yung bagyo medyo malayo na dun sa northern part, ano? Pero habagat na naman ang madadala nito. So, posible kayang maranasan natin ulit yung nangyari noong mga nakaraang araw dahil dun sa mga floods, no, o mga baha na dulot ng habagat? Yes, Cherry, as of the moment, medyo maaga pa para sabihin nga na mararanasan din natin yung singdami ng ulan na ibinuhos ng habagat noong nakaraang linggo. Kung makikita nyo kasi dito sa satellite, medyo manipis pa yung ulap na dumadaan dito sa Metro Manila at mga probinsya rito sa Region 3. Pero magbibigay na yan ng mga pag-ambon at mga pagbugso-bugsong pag-ulan. Pero kung ito makikita nyo itong malaking ulap na ito, pag yan dumating dito sa Northern Luzon, ang ibig sabihin niyan napakalalakas na ulan at pwede nga maranasan dyan yung parang mga zero visibility. Cherry? Alright, maraming salamat, Franz Noguera. Nag-ulat live mula sa Pag-asa. Samantala, dahil naman sa mga pagbaha, puwersahan na raw papaalisin ng gobyerno ang may 100,000 pamilya na nakatira sa gilid ng mga estero at ilog. Alinsunod daw ang hakbang na ito sa bagong Flood Management Master Plan para maisaayos ang daloy ng mga ilog. Pinag-aaralan na ng DPWH kung hanggang kailan ang ibibigay nilang palugit sa mga residente. Pero kapag patuloy na nagmatigas ang mga ito, ay mapipilitan na daw ang mga otoridad na gumamit ng dahas.
I just received instructions from the President that push comes to shove, we will have to blast yung mga kabahayan dun. No? Kung hindi pa sila alis. Iniwanan na ng santambak na basura, ninakawan pa raw ang ilang paaralan ng silbing evacuation center sa Marikina. Kaya ang MMDA may naisip na evacuation plan. Kaugnay po niyan, may live report mula sa Marikina si Patricia Mangune. Pat, good evening. Good evening, Paolo. Kahit pa paano ngayon, nakakahinga na ng maluwag ang mga pamunuan ng paaralan dito sa Marikina dahil nagsisiuwian na ang mga nakikisilong na evacuees doon, maliban na lang dun sa ilang wala na talagang mabalikang tirahan. 4 na pamilya na lang ang naiwang evacuee sa Nangka Elementary School. Kabilang dito sina Nanette Mejis. Gustuin man nilang umuwi dahil may klase na bukas, wala na raw silang babalikang bahay. Nilipat kami sa court. Yung mga bata po iniisip namin, malamig doon, umuulan pa. Karamihan sa mga paaralan na naging evacuation center, nasasalaula raw. Diyan pa lang sa bungad, talagang amoy na amoy yung bahong. Itong H. Bautista Elementary School, nawalan pa raw ng gamit tulad ng electric fan, silya, printer at maging test papers. Kung po pwede, kung ano yung nadatan nilang linis ng kwarto, sana pag-alis nila ganun din. Para makaiwas sa mga problemang yan, may mungkahi ang MMDA na gawing centralized ang paglilikas sa mga taga-Metro Manila. Sabungan, karerahan, yun, gamitin na lahat yun. At sports arena. Pwedeng bayaran naman ng gobyerno yung paggamit. Hahatiin daw sa 4 na zone ang NCR. Sa West Zone na nakasasakop sa Manila at QC, pwedeng tumakbo ang mga residente sa Amoranto Stadium o Delpan Sports Complex. Sa East Zone na nakakasakop sa Pasig at Marikina, pwede ang Ultra. Cuneta Astrodome naman para sa South Zone sa Pasay. Hahanapan naman ng malakihang evacuation center ang mga taga-Kamanava sa North Zone. May pag-aalinlangan naman si Marikina Mayor Del De Guzman sa panukala. Yung iba, halos ayaw nilang iwanan ng bahay nila. Eh kung malalayo pa sila ng pupuntahan, eh baka hindi tayo maging effective. Paolo, unti-unti namang bumabalik sa normal na level ang tubig dito sa Marikina River. Ang problema na lamang ay ang putik na naiwan dito na hindi pa tapos linisin. Paolo? Maraming salamat, Patricia Mangune, nag-ulat live mula sa Marikina. Samantala, pumalo na sa mahigit 2,000 ang tinamaan ng leptospirosis ngayong taon. Pero babala ng Department of Health, posible pa raw na tumaas ang bilang na yan. Nangihina, namumutla, at nananakit ang buong katawan ng 29 anyos na si Dalia nang abutan namin sa San Lazaro Hospital. Meron siyang leptospirosis o yung bakterya na mula sa ihi ng daga. Doon, naglilinis ako. Paminsan nakakalimutan ko magbota, nagchichinelas lang ako sa likod ng school namin. 25 ang pasyente sa San Lazaro na tinamaan ng lepto. Sa buong Pilipinas, higit 2,000 na ang kaso ng leptospirosis sa loob lamang ng 7 buwan. Mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon. 106 naman ang namatay. Malaki naman ang posibilidad na tumaas pa ang bilang dahil sa pagbaha. Inaabot ng 1 hanggang 2 linggo bago maramdaman ang sintomas ng leptospirosis, gaya ng paninilaw ng balat, kulay tsa ang ihi, at mataas na lagnat. Kapag napabayaan, posibleng mauwi ito sa meningitis, komplikasyon sa baga, atay at kidney. Kaya payo ni Doc, bago pa man lumusong sa baha, uminom ng antibiotic para sa leptospirosis, ang doxycycline. Yun nga lang, bawal ang antibiotic na ito sa mga buntis at sa mga batang marupok ang ipin. May mga iba ring gamot na binibigay sa mga ito na alam ng mga health workers. So, lalo yung mga buntis, medyo ayaw natin mag-self-medicate sila. Pero ang pinakamainam, huwag na lang lumusong sa baha para iwas sakit. Zai Feniza, News 5. Overall champion ng Amerika sa pagtatapos ng 2012 London Olympics matapos makasungkit ng 104 na medalya. Engrande naman ang closing ceremony na dinaluhan ng mga bigating personalidad. Nagmistulang street party ang closing ng 2012 London Olympics. Nagpakitang gilas ang mga kilalang musikero ng Britanya tulad ng One Direction, Annie Lennox, at The Who. Naramdaman din ang presensya ni John Lennon.
at si Freddie Mercury ng Queen. Kahit matanda na, hindi pa rin nagpatalo ang kanilang gitarista. Pero nang umintrada ang mga